Hindi ko sure. Hindi, umiinom pa naman ako ng gluta at saka ng maragis. Wala na, magpa-schedule ako kay Dr. Joe. Maging kusong pa naman. Ganun ang buntis eh, laging mainit yung ulo eh. Ano hindi, laging mainit ulo ng buntis. Ano na, ang linaw na lang. Ang linaw na lang. Ang linaw. Malala. Nakabahan ako, hindi kasi umiinom ako. So, ngayon, magpe-pregnancy test ako. Pero kahapon kasi, nag-pregnancy test na ako and nag-positive. Kaya lang, yung ginamit ko kasing pregnancy test, yung isa, yung mumurahin lang na pregnancy test, yung tagwa $1 lang sa Dalarama. Tapos, nag-pregnancy test ulit ako kahapon kasi may extra pa ako. Kaya lang, yung isa, mahalin naman siya, kaya lang expired na siya 3 months ago, pero positive pa din. So, kaya nag-decide ako kahapon ng hapon na bumili ulit ng isa pang pregnancy test na bago, hindi yung medyo mamahalin, hindi yung tagwa $1 para titingnan ko. Kasi ito, meron na siyang nakalagay kung ilang weeks na. Kasi pang 12 days na ako ngayon na hindi nagkakaroon. 12 days na akong delayed. Pero kahapon nga kasi nag-positive ako sa pregnancy test. Pero gusto ko lang ulit ma-make sure. Kaya bumili pa ako ulit ng isa. Pero meron na rin akong doctor's appointment mamaya kasi kahapon nung nalaman kong nag-positive ako sa pregnancy test, nagpa-appointment agad ako sa family doctors namin. Family doctor namin. So, mamayang hapon, meron akong appointment sa family doctor namin ng check-up. Pero, gusto ko lang malaman kung ilang weeks na siya. Ewan ko lang kung accurate ba yung weeks nito, pero try ko. So, nakalagay dito 3 minutes waiting daw bago makita yung result. Pregnant talaga. 2 to 3 weeks, ibig sabihin. Yan siya. 2 to 3 weeks. Pero nakalagay kasi dito, pag nasa 2 to 3 weeks daw, binibase daw ng doctor sa, naka-base daw siya sa, binibase daw ng doctor sa 28-day cycle. So, kapag 2 to 3 weeks ang nakalagay dito, based sa doctor, 4 to 5 weeks siya. Pero, ewan ko, bahala na. May check-up naman ako mamaya and for sure, syempre, sa check-up ko, pagka in-ultrasound ako, makikita naman dun kung ilang weeks na talaga si baby.
So ngayon papunta kami sa laboratory clinic dahil merong binigay sa akin ang aming family doctor na request for laboratory. So na isang araw napunta kami sa family doctor namin para magpa-check up. Binigyan niya lang ako ng request. Binigyan niya ako ng request para sa mga gagawing laboratory sa akin. Tapos sa ultrasound naman wala pa kasi yung ultrasound department ang tatawag sa akin at silang magi-schedule para sa akin. Dito kasi hindi siya kagaya sa Pilipinas na once na malaman mong buntis ka, pwede ka nang magpapa-check up ka na kaagad sa OB tapos i-ultrasound ka na kaagad. Parang ganun yata sa Pilipinas. Pero dito kasi, parang aantayin pang mag 8 weeks yung tiyan mo, aantayin pang mag 8 weeks baby bago kanila i-ultrasound. So sa akin kasi ang tansya ni Doc is mga nasa 5 to 6 weeks. Pero according din sa tracker ko, kasi mayroon akong app, nasa 6 weeks na si baby Auring. So, mag-aantay na lang ako ng 2 weeks para sa schedule ko ng ultrasound. Tapos, kapag may result na ng mga laboratories ko, tsaka ng ultrasound, saka pa lang ako i-refer ng family doctor namin sa OB-GYN. Doon pa lang mag-i-start ng OB sa akin. So, ayan. Ang pangit ng weather today dahil nag-i-snow na naman. Pero yung snow niya, ano pang tawag niya sa snow na yan? Wet snow. Kasi hindi siya, yung natutunaw siya kaagad pag bumagsak, tunaw agad siya. So, ang pangit ng ganyan kasi basa-basa yung mga kalsada. Pero okay na rin itong ganito kaysa yung mag-snow talaga ng mag-snow dahil kakapal na naman yung snow sa daan pag ganun. At least, pag ganitong wet snow, tunaw agad yung snow. Hopefully you're feeling still okay after that. Right? Is that 10 ml? Total of 10 ml blood? It would be about, let's see, 3 to 4 tablespoons. This looks like a lot, though, because it's tall, right? Yeah. Not too much. So yan, natapos na ang aking mga laboratory test and urinalysis. So after 1 week, babalik ulit ako sa family doctor namin. Tapos sasabihin niya sa akin yung mga result and hindi ko na alam kung ano yung next step. Basta sabi sa amin ng doctor ko is after 1 week lumabas na yung result ko, for sure lumabas na yung result ko nun after 1 week, balik ako sa kanya. So yun lang, daming kinuha sa akin, 1, 2, 3, 4, parang 6 na tube. Sabi ko 10 ml ba yan lahat? Sabi niya mga nasa 4 na tablespoon daw. Kasi ang daming syempre alam mo ang pagka buntis, yung first test, ang dami talagang kukuhanin na mga dugo-dugo sa'yo. Ayan, lumakas na yung snow, pero wet snow pa rin siya, love, no? Hindi pa rin siya, natutunaw pa rin siya, di ba? Pero kakapal na yun. Uy, wag naman nang kumapal. Tama na yung ganyang wet snow na lang, wag nang pakapalin. Pag kumapal yan, Up to 25 cm nga ang porpoise. up to 25 cm. Kasi pag kumapal yan, o di magtutunaw, kailan na naman matutunaw yung mga yelo na yun, di ba? Alberta storm kasi yun. Alberta storm? So, ayan, update na lang ulit sa next ultrasound. Abang di pa rin mag-sink in sa akin na parang feeling ko hindi ako, kasi kung naglilinis ako kanina ng bahay, buhat-buhat pa ako. Nakalimutan ko, buntis pala ako. Buhat-buhat pa ako ng mga bangko, nakalimutan ko, buntis pala ako. Nung 3rd day pa lang akong delayed, nag-pregnancy test na ako kasi may massage kami. May massage kami noon day na yon, kaya nag-pregnancy test muna ako kasi nga delayed na rin ako ng 3 days noon. Syempre, kaya
kaya din ako nag-pregnancy test para kung mag-positive man, masabi ko sa massage therapist para hindi deep yung yung gagawin niyang massage sa akin. So, nung pagka-pregnancy test ko na yon negative. So, alam ko sa sarili ko, hindi ako buntis kasi nga negative yung pregnancy test. Kaya, wala talaga akong ka-idea na buntis na pala ako nun. Tapos, after 10 days, sabi ko hindi na to normal kasi hindi naman ako inaabot ng 10 days na delayed. So, nag-pregnancy test na ako. Kaya, yun, kasi para ma-stop kung mag-positive man, ma-stop ko na yung mga iniinom kong mga vitamins na bawal sa buntis. Eh yun, nung pang 10th day, nung nag-pregnancy test ako, nag-positive. Kaya, agad-agad kong in-stop yung mga iniinom ko, yung Paragis-T. Kasi nagpaparagis-T kami ni Dada. Nagde-detox kasi kami ni Dada. Kaya today is, I'm exactly 9 weeks and 1 day. So, ngayon din ang aking first ultrasound. So, today is the day. Today is the day na malalaman namin kung ano ba si baby sa loob. Nakabahan ako. Dito na siya. Tsaka sana malakas ang kanyang heartbeat na. So, ngayon pa lang namin siya makikita. Kasi nga dito, hindi ka kaagad i-ultrasound. Aantayin mo nang mag 9 weeks ka or 10 weeks bago ka ma-ultrasound. So, ang tagal ng last vlog ko ulit, diba? Ang last vlog ko yata nung nagpa-laboratory test ako. So, 2 weeks ago or 3 weeks ago ata. Ang tagal ng pag-aantay ko. Ang tagal tuloy pala sa tinagal-tagal kong pag-aantay. Parang napaparanoid tuloy ako. Kaya, buti nga lang ay dumating na ang araw na ito. So, ayan, galing ako sa work ngayon and nag-early out lang ako kasi nga dahil meron akong appointment ng ultrasound. So, on the way na kami sa ultrasound. Hindi ko lang sure kung pwedeng mag-video doon. Sana payagan kaming mag-video doon. Tsaka, sana pwede si Dada sa loob ng room. Sana payagan tayong mag-video doon, no? Kung hindi, kahit picture na lang. Or kaya kahit yung audio na lang. Basta bala na. So, andito na kami ni Dada. Nag-aantay. Naiihi na ako pero bawal umihi kasi kailangan full bladder ako. Tsaka kailangan ubusin ko to. Kailangan ubusin ko yung 1 liter. Hindi ko alam kung naka 1 liter na ako pero ihing-ihi na ako. Ayan na, natapos na ang aking ultrasound. So almost 2 hours ako sa loob. Kasi 10:30 ako pinasok sa loob ng room. Tapos mga 11, ngayon lang 11:45 na ngayon. Mga 11:30 din kami natapos kasi in-ultrasound ako, abdominal ultrasound. Tapos nag-trans-V pa kasi sa abdominal ultrasound nakita naman na si baby and yung heartbeat niya nakita na rin. Pero hindi masyadong malinaw sa ultrasound kung yung size talaga ni baby. So kaya trans-V ako. Tapos yun, nakita dun yung mas clear doon yung size ni baby. So, ako ay as per ultrasound, ako ay nasa 8 weeks and 1 day. Hindi pala siya 9 weeks. Kasi, based sa LMP ko, sa calculation ng LMP, dapat 9 weeks and 1 day na ako. Pero, based nga dun sa ultrasound, 8 weeks and 1 day pa lang. So, ayan, and normal si baby dahil ang kanyang heartbeat ay 170. So, healthy si baby. Yay! Finally, matatahimik na yung kaisipan ko dahil alam kong meron talagang baby sa loob. Kasi ilang weeks din ako nag-aantay. Habang inaantay ko tong schedule ko ng ultrasound, ilang weeks din akong napaparanoid na pag-iisip kung meron ba talagang baby dito sa loob. Pero kasi nagkakaroon ako ng bump na lumalaki na yung bump ko kaya alam kong feeling ko may baby. Pero ayun nga, hanggang sa dumating na itong ultrasound ko, na yun, nakita na si baby. Maliit pa lang siya pero yung heartbeat na nakita namin na ganun, gumaganon. Ano masasabi mo? Magiging daddy ka na ulit.
At saka nakapasok si Danda sa loob. Nakita niya rin yung ultrasound and pinayagan kaming mag-video. Sarap sa pakiramdam na nakita yung heartbeat ng Oo, parang napanatag yung isip ko nung nakita ko yung heartbeat ni baby. Yun naman lagi ang pinagdarasal ko everyday, na makita or marinig namin yung heartbeat ni baby. At saka andito na talaga si baby sa loob. So, at least 'di ba kahit 8 weeks pa lang nakita na siya and may heartbeat na siya talaga. Malakas na yung heartbeat niya. So, praying na maging healthy kami, healthy ang pregnancy, healthy mommy and healthy baby hanggang sa lumabas si baby. Yan. So, samahan niyo po kami sa aming pregnancy journey. So, today is my 12 weeks and 6 days. And ngayon ulit ang aking second ultrasound. Since nung last ultrasound ko nung 8 weeks ako. So, ngayon na lang ulit ako i-ultrasound. And today is makikita na namin ng buo si baby kasi nakita ko kasi sa apps ko pagka 12 weeks and 6 days buo na si baby. So, excited kami makita na ng buo si baby. Praying and we're hoping and we're praying na normal and healthy si baby. Like ko naman siyang kinakausap na dapat lagi siyang bibo. Pagka magpapa-ultrasound kami, magpakitang gilas siya. Kailangan strong siya and healthy. And higit sa lahat, normal. And last time pala, yung last ultrasound ko, na find out na meron pala akong bicornuate uterus. So, yung bicornuate uterus, ibig sabihin, pa-heart shape yung uterus ko. So, hindi siya normal size and maliit yung size niya compare sa normal size ng mga uterus. So, pero napanood ko sa YouTube, marami naman pala kaming may bicornuate uterus. Although, out of 10, 4 lang ang may bicornuate uterus. Pero, yun nga, nag-search ako sa YouTube ng mga mommies na may mga bicornuate uterus. Ang ano naman nila is normal and healthy ang baby nila. Yung buong pregnancy nila at saka nung pinanganak yung mga babies nila is normal and healthy naman. So, hindi naman ako masyadong nag-worry doon. Basta praying lang na okay ang aking pregnancy and yun nga, normal and healthy si baby. So, ayan, nakauwi na po kami dito sa bahay. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Pero kasi, i-repeat yung ultrasound ko ulit next week sa Monday kasi si baby ay masyadong malikot daw. Naglalaro daw siya sa loob kaya hindi ma-check yung dapat nilang i-check. Kaya, next week, Monday, uulitin ulit yung ultrasound ko. Then, diretso blood works kasi hindi daw ako pwedeng i-genetic screening ngayon dahil hindi nga successful yung ultrasound ngayon. Dapat daw sabay yung dapat daw sabay yung ultrasound tsaka yung pag-genetic screening kasi i-check nila yung yung dito ni baby, yung knuckle translucency. Yon para ma-check nila yung mga trisomy or mga something kung may abnormalities ni baby. Ayun. Kasi kanina, napaka ni baby sa likod, napaka-energetic, naglalaro siya sa loob kaya hindi siya ma-check maigi. So, ayun lang, andito na po kami sa bahay at kami po yung magpapahinga na muna dahil kami mamaya ay may pasok pa. So, cross finger and praying na normal si baby. Healthy siya ngayon, healthy si baby kasi ang kanyang heart rate is 167, 163. Tapos, yun nga, naglalaro si baby sa loob. Kaya healthy si baby. Indication na healthy siya. So, praying na, alam ko naman normal to si baby. So, ayan lang po. See you next week again. See you next week. Bye. Bye.